Kaya ayoko nang umaalis ng ano eh, ng alas 5 gigisingin, alas 5 aalis. Ano yun? Drone, pag inon, lipad ka agad. Hindi naman ako nagdo-drone. Yung drone ko, nawawasak ko lang kaya hindi ko, tinigilan ko muna ng gamit. Inakala namin naiwan ko yung belt bag ko. Puta yung laman ng belt bag ko, andun lahat. Susi ng bahay, key fob sa gym, 2.5 yun. Lahat ng, ng, basta, tayo na, hayop, pag nawala. Pakahirap magpalit ng ID. Lisensya pa, pera pa, lahat. Credit card, pag na-fraud yun, yung isa kong cellphone, ando dun yung mga, shit, fuck. Nakala namin nahulog. Pinatong ko dito sa box bago umalis. E palibasa, tanghali na gumising, yung pamali-mali na. Ganun 'di ba pag tanghali na pamali-mali. Yung pala, dito lang, nakasukbit lang sa bewang ko, putas, nakalapag sa upuan. Wala nga akong hilamos eh. Umalis na ng ano eh, walang ligo, walang hilamos. Ang hilig niya ng ganyan si teacher. Kaya kapag wala akong balak maghatid sa kanya, walang balak. Pero pag may balak akong maghatid, alas 4 gising na ako, una pa ako sa kanya. Stress imedya nga eh, una pa ako sa kanya. Prepara na ako niyan. Pinapasok ko na yung charger ng motor, ganyan. Sa U-box niya, ganyan. Prepared na yan. Atras na lang. Usapan namin kanina, sabi ko dati, meron kasi ako, hindi lang anghel eh. Sabi ko dati, bakit ang mga tao hindi nagmo-motor? Eh, sarap magmotor yun, yung pag traffic, pwede ka pwede kang mag split lane, ganyan. And mabibilang mo lang sa daliri mo ng isang kamay mga nagmo-motor isa sa Aurora Boulevard dyan ako nagmo-motor eh. Napapadaan. Yun ang pinaka-highway ko, Aurora Boulevard. Sumunod na yung EDSA. Hindi, EDSA, very rare pa ako talaga mag-EDSA. Na-stress na ako ng pag-EDSA.
Tapos ngayon, kanina sa highway, Marcos Highway dami ng motor na nakakilabot. Puro nakamotor na yung mga tao. Ipopost ko yung video na yun. Yun yung hatid ko kay teacher Marcos Highway nakakilabot yung dami ng nakamotor. So ano nag-trigger nun? Ang nag-trigger nun yung pamasahe. 'Di ba? Transport strike yung yung mga bus driver, jeepney driver, basta yung mga public utility vehicle. Tapos sige, nagkakasundo sila sa gobyerno. Sila lang nag-uusap. Yung commuter ba, tinanong nila? Hindi. Basta lang nila yung nagda-drive, yung nagugutuman yung driver, pamilya, ang mura ng ang mura ng pamasahe, ang mahal ng krudo, di ba? So, tinasa nila. Saan ngayon magre-resort ang tao? Mataas ang pamasahe. Okay dagdagan mo pa ito pa isa lalong nag-trigger diyan. Ang gatong na trigger diyan is yung pandemic. Di ba mga tao ayaw na mag-public commute, pakahirap mag-public. Naalala niyo yung jeep dati na kada pasahero merong plastic na harang, tapos bawal lumabas ng walang face, hindi lang face mask kundi pati face shield. Ganon. Tapos ang mahal ng pamasahe, ganyan sa mga tao, ang daming nawalan ng trabaho. Yung mga nagtatrabaho namamahalan sa pamasahe at walang masakyan. Pagkakataon pa na walang masakyan, nagre-resort sa pagmamotor. Okay, gusto sa pagmamotor ito yung trigger niyan ito yung domino effect niyan nag-resort na sa pagmamotor ang mga tao. So ang daming mga tao na mabilisan ng motor. Sino yung mga raketero na butan, lakas ng lisensya ngayon hindi na kaya sa opisina. Tara, tayo. Mag-racket tayo ng lisensya. Maka-student permit maka-lisensya pang. May lisensya ka na, makapag-motor ka na. Pag mahuli ka, kamote ka, may lisensya ka ipapakita. Kaya naglabasan ngayon tuloy yung mga kamote rider. Yan. Yung ang iniisip yung kung saan pupunta o saan galing, sino yung kausap sa cellphone, sino nag-like sa Facebook habang nagda-drive. Tapos wala na siyang pake kung sino yung sasalpok sa kanya pag kumaliwa siya, kumanan siya, huminto siya, etc. etc. Yun ang domino effect nun ng mga yon. Ng pagtaas ng pamasahe, hindi nagkonsulta sa masa. Ang katwiran ng gobyerno, putang ina ninyo. Gobyerno kami, pakyo kayo. Di ba? So yun ang response parang yung response ni Artes, di ba? Mga putang ina nyo. Tagal-tagal na ng resolution ng LTO. 2021 pa yan ba't noon hindi kayo nag-react? Diba? Yan ang reaction ni Artes. Yun yung attitude niya Mga pakyo kayo. Taga-enforce lang kami, gago. Ganon. Hanggang ngayon, ganun ang attitude niya. Mayaman na ako. Pakailan ko sa inyo. Ito problema dyan. Ito abangan natin. Ano ang magiging domino effect ng pagbaban ng e-vehicle? Okay, anong magiging domino effect niyan? Abangan ang susunod na kabanata kasi yung pagtaas ng pamasahe, yung COVID,
Tsaka yung mga trigger, ano na nga yun eh, trigger yan eh, tsaka domino effect nga yan eh. Taas ng pamasahe, walang trabaho, mga tao, mahina ang negosyo, o COVID, yan. Sunod-sunod yan. Ito, yan, naging domino effect nun is kamote riders. Napakarami mga nakamotor na ano, na lutang. Hindi alam yung ano, patakaran sa kalsada. Basta na lang nag-drive. Kaya ang daming namamatay. Nire-report ba yon? Maybe. Binibigyan ba ng pansin? Sulat lang sa papel. Kamote na lang yan. Viral naman yan. Yan ang ano. Oh well. Being a car-centric and ano ba? Hindi lang car-centric ano tayo? Crudo-centric society. Dahil kung ako nga naman liderato ng gobyerno at bigyan ako ng limpak-limpak na pera ng Arabiano, may-ari ng Langis Refinery. Oh, puta, huyo kayong lahat. Tapos gagaguhin nyo pa ako, sasabihan nyo ako na, car-centric ko, mayaman ko eh. Oo, pakyo ka lalo. Magkano ka? Basta ako, nabili na ako. Bili na ang buong ano ko, pagkatao ko. Ito nakakapalit ng pinaghirapan ko na maging leader sa gobyerno. Magkaroon ng ganitong oportunidad na bigyan ng pera ng Arabiano, di ba? Gusto mong ano, yung e-bike malutas o ang e-vehicle malutas, o mag-commissioner ka. Pero sa ngayon ako commissioner belat. Hirap tumayo ng ano, nang mag-drive ng ganung gising. Tol. Hindi man lang nakapagkape. Wala nga ang workout kahapon eh. Hindi man lang nakapag-withdraw. Oras na ba? Withdraw nga ako sa BPI. Hindi, bayad na lang ako 18. Naalala nyo kanina may nakapagkarerahan sa akin sa tulay. Don't do that. Tulay is the most dangerous place para mag-overtake o makapagkarerahan. Kasi wala kang pagbabangketahan. Kaya nga double line lagi tulay eh. Katakot.